Sinusot ni Camila ang mata. Siguradong namamalikmata lang siya. Imposible na mapunta sa lugar na kagaya nito ang nanay niya. Tama, imposible. Ano naman ang gagawin ng nanay niya sa ganitong klaseng lugar? Ang sabi ng asawa niya ay para lamang ito sa mga underground bosses. O merong underground job? Wife, are you alright? Nag-aalalang tanong ni Jovito. Nang mapansin ang pagkabalisa sa mukha niya, I'll take you home. Nagmamadali siyang umalis at dumaan sa mga nakaupo nang makitang umalis ang babaeng kamukha ng nanay niya. Hindi. Sigurado na siya na ito ang nanay niya. Wife, natauhan siya na maramdaman ang hawak ng asawa niya sa braso niya. Nang lingunin niya ito ay napansin niya ang pagkabalisa nito. Uuwi na tayo. Sandali lang, Habi. Nakita kong nanay ko. Sigurado akong siya yon. You're just imagining things, wife. Come on, let's go home. Hinila siya nito sa braso. Oh, here's the lovely couple. Boses na isang matanda. Nalaki ang mata niya nang malingunan ang matandang kahawig ni Kokey. Teka, ikaw yung matanda na bumangga sa akin ah. Anong ginagawa ng mayabang na matandang ito dito? Ikaw ang bumangga sa akin, ingrata ka. Paasik nitong wikang nakaduro pa sa kanya. Bumangis ang gwapong mukha ni Jovito. Don't shout at my wife, you old man. Akmang lalapit si Jovito sa matanda para sapakan nito. Nang itaas nitong kamay. Relax, Jovito. Nakalimutan mo na ba na bawal ang gulo sa lugar na to? Mahinang natawa ang matanda na makita kung paano mamula sa galit ang mukha ni Jovito. Too bad, hindi mo magagawang saktan ako dito. Well, kaya nga ako nagpakita sa'yo dahil sa rules ng lugar na ito. Mayabang tong dumipa habang tumatawa pa. Hindi mo ko masasaktan dito, Jovito. Lalo na't ang mismong ancestor mo ang isa sa nagtalaga ng rules na to. Tumingin siya sa asawa niya. Habi, kilala mo tong kamag-anak ni Kokey? Hindi makapaniwalang tanong niya. Walang modo kang babae ka. Nanggagalay iting singhal nito sa kanya. Hindi niya pinansin ng matanda. Abala lamang siyang nakamasid sa asawa niya, namumula sa galit ang gwapo nitong muka. Parang gusto nitong patayin ng matandang nasa harapan nila. Anumang sandali subalit nagpipigil lamang ito. Hinila siya ni Jovito at inalagay sa likuran nito. Habi, stay back there, wife. Marinitong utos, mabagsik ang ekspresyon na bumaling ito sa matanda. Mag-iingat ka sa susunod, Marlon. This time you're safe. But what about the other day? Masisiguro mo bang ligtas ka pa? Ngumisi si Jovito na makitang napalunok sa takot ng matanda. Ang mga negosyo mo, alam mo ba kung hanggang kailan sila ligtas? Umakyat ang dugo sa ulo ni Marlon sa sinabi ng kaharap. Tuluyan na itong sumabog. Huwag mo kong subukan, Jovito. Hindi mo ko kaya. Sa bandang huli magagaya ka lamang sa kanila at mabubulok sa ilalim ng lupa. Ganun na lang ang tili niya sa gulat ng biglang magtutukan ng mga armas ang magkabilang panig. Marlon, ano nangyayari dito? Namilog ang mata ni Camila nang marinig ang pamilyar na boses na matagal na rin niyang hindi naririnig. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito ang nanay niya. Nang umalis siya sa likuran ni Jovito para tingnan ito ay nalaki ang mga mata nilang pareho ng nanay niya. Nang magsalubong ang mga mata nilang dalawa, napipilan siya. Hindi niya magawang magsalita sa labis na pagkabigla. At ganun din na nakikita niya sa mata nito. Gulat, saya, pangungulila at pagkasabik. Tara na Marlon, magunos dili ka. Alam mong naghihintay na kaparusahan sa taong lalabag sa batas ng lugar na to. Halika na't umalis na tayo. Ani yan ng nanay niya sa matandang lalaki at nauna nang naglakad palayo. Tumulo ang luha niya. Alam niya na nakilala siya nito dahil nakita niya ito sa mga mata nito. Pero bakit umakto ito na hindi siya kilala at walang pakialam sa kanya? Namalikmata lamang ba siya nang makita sa mata nito ang labis na pangungulila sa kanya? Bakit hindi man lang siya nito niyakap? Nay, Jovito, ano ba? Bitawan mo ko! Aniya na nagpupumigla sa mahigpit nitong hawak sa kanya habang hinila siya palayo. Nay! Nakulong sa bibig niya ang sigaw niya nang takpan ni Jovito ang bibig niya. Lumuluhang tumingin siya kay Jovito na makarating sila sa parking lot. Habi, nanay kong babaeng yun. Please bumalik tayo sa loob. Gusto ko siyang makausap. Pagsusumamo niya. Matagal din siyang nangulila sa kanilang ina ng ate niya. Ang dami niyang gustong itanong dito. Katulad ng bakit iniwan sila nito, mas mahal ba nito ang lalaking mukhang Kokey na yon kaysa sa kanila ng ate niya? Ito ba talaga ang lalaking sinamahan ng nanay niya? Kaya bigla itong nawala.
Saka bakit parang galit ang asawa niya sa dalawa? Hindi kayo pwedeng magkita pa. Napamaang na tumingin siya sa asawa niya. Jovito, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Narinig mo bang sinabi ko? Ang sabi ko nani kong babae kanina. Alam kong ang weird dahil hindi man lang niya ako pinansin pero sigurado ako. Siya si nanay. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo kausapin ko siya. Akala niya makikinig ito pero mali siya. Dumilim naman ang mukha nito bago isinara ng malakas ang pintuan ng sasakyan. We are going home. Anito sa malamig na tinig. Iyak siya ng iyak habang nasa biyahe. Hindi niya maintindihan kung ano bang nangyayari. Bakit tumakto ang nanay niya na hindi siya kilala? Bakit hindi hinayaan ni Jovito na kausapin ang nanay niya? Nanginginig ang kamay ni Elsa habang parut-parito siya sa paglalakad sa loob ng kanyang silid. Nang kumatok si Aling Matilda ay kaagad na isinara ng ginang ang pinto nang masiguro na walang ibang taong makakarinig sa kanila. Diyos ko, mabuti naman kung ganun. Naluluhang bulalas ng matanda na sabihin ni Elsa na nakita niya si Camila. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nakilala ni Marlon ang anak namin. Aling Matilda, kung nagpaimbestiga siya, dapat nakilala niya si Camila. Pero kung titingnan ay parang wala siyang idea na anak namin ang kaharap niya. Hindi ba at nakakapagtaka? Tumango si Aling Matilda. Tama si Elsa, nakakapagtaka na hindi nakilala ni Camila ang ama nito. Hindi kaya dahil kay Jovito? Ang sinabi sa akin ni Marlon ay asawa ni Jovito si Camila. Hindi kaya siyang dahilan kung bakit nakilala ni Marlon ang anak namin at siya rin ang nagpalabas na patay ng dalawa kong anak. Naluluhang naihilamos ni Elsa ang kamay sa muka. Sobra siyang nagpapasalamat dahil nalaman niyang buhay ang kanyang anak. Parehong nakahinga ng maluwag ang dalawang babae. Natutuwa sila sa nalaman nila. Napawi ang lahat ng lungkot sa puso nila, lalo na si Elsa. Inakala niyang wala na talaga ang mga anak niya. Pero hindi pala yun totoo. Sobrang saya niya at hindi mapantayan ang ligayang nararamdaman niya ngayon. Biglang nakaramdam siya ng kaba. Ma'am Elsa, namumutla ka. Mabuti pa'y magpahinga ka na muna. Simula nang malaman mo na wala ng mga anak mo ay hindi mo na inalagaan ang sarili mo. Hinalalay ni Aling Matilda sa Elsa na mahiga. Mabuti pa'y matulog ka ngayon ng mahimbing. Pero kinakabahan ako, umiling-iling si Elsa ang namumutla ang muka. Bakit palalabasin ni Jovito na patay ng anak ko kung hindi niya alam na anak namin to ni Marlon? Natigilan ng matanda. Ang ibig sabihin ay alam niyang anak ni Marlon si Camila. Sana'y mali ang hinala ko, Aling Matilda. Huwag naman sana niyang idamay ang anak ko sa galit niya kay Marlon. Alam niya na mabuting bata noon si Jovito, pero noon yun noong hindi pa pinapatay ng asawa niya ang magulang nito. Simula nang mawala ang magulang nito ay naging malupit na ito. Hindi niya tuloy maiwasan ang makaramdam ng kaba para sa kanyang anak. Naawa na yumakap ang matanda sa ina ni Camila. Huminahon ka, Ma'am Elsa. Oo, maaring tama ka. Pero hindi ba't mas mabuti na naroon siya kaysa sa poder ng kanyang ama? Ikaw na nagsabi kanina na mukha siyang... Natigilan si Elsa kaya nagpatuloy ang matanda. Kung tunay nga na nakita mo siyang masaya, ibig sabihin ay hindi siya nahihirapan sa lugar na yon. Masaya. Ang umiiyak na tumango ang ginang. Tama ka. Sobrang saya ko na makita siya. Nais ko siyang yakapin subalit hindi ko magawa. Natatakot ako na baka makahalata si Marlon. Lalong bumuhos ang luha ni Elsa nang maalala si Camila. Puno ng pangungulila ang puso niya. Nahalata niya kasi na hindi ito kilala ng kanyang asawa, kaya pinili niya na magtiis nang hindi ito mayakap. Para sa kaligtasan nito ay magtitiis siya. Tama ngang hinala kung buhay siya. Nagmamadaling umalis si Jason sa likuran ng pintuan para puntahan ng ama. Natigil siya sa paglalakad. Tama bang gagawin niya ng pagsusumbong? Oo, hindi niya nakasamang lumaki ang kapatid niya pero ganun pa man ay hindi niya gustong mapahamak ito. Paalis na sana si Jason nang magsalubong ang daddy niya. Jason, meron ka bang sasabihin? Nalaman mo na ba kung alin sa mga facilities natin ang sunod na lulusubin ng kampo nila Jovito? Nalaman mo na ba tungkol sa family background ng asawa ni Jovito? Dad, ano kasi? Napaluhod at napaungol ang kawawang si Jason nang sapakin to sa tiyan ni Marlon. Kailan ka ba magkakasilbi? Malit na bagay, hindi mo pa malaman. Umamin ka nga sa akin. Sinabunutan ni Marlon ang buhok ng anak at hinarap sa kanya. Huwag mong sabihin na sa akin na bumalik ka sa pag-aaral mo nang hindi ko nalaman. I'm sorry, Dad. Sinuntok to sa mukha ni Marlon ng paulit-ulit.
Inutil! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo kailangan na mag-aral? Papel lamang ang diploma na yan. Diniin ni Marlon ng daliri sa sentido na nakahiga niyang anak. Diskarte kung paano lalawak ang ating mga negosyo. Ang kailangan mo hindi ang kakarampot na papel na yan. Manang-mana ka sa ina mo na walang utak. Angil nito bago iniwan ng anak na duguan. Nag-alala naman na tumakbo sina Elsa at Aling Matilda para lapitan at alalayan tumayo si Jason. Lumabas ang mga ito na makarinig ng ingay. Tama nga sila, sinasaktan ni Marlon ang sariling anak. Napuno ng habag ang puso ni Elsa habang ginagamot ang 18 anyos na binata. Wala talagang puso si Marlon kaya mas mabuti na wala sa poder nito ang mga anak nila dahil alam niya na katulad ni Jason ay makakaranas lamang ng kalupitan ng anak niya. Mrs. De La Cuesta, wala pa rin si Mr. Z sa ngayon at hindi siya makakauwi dahil abala siya sa mga meeting niya sa Macau. Yun ang sinabi ni Miss Tatiana pero hindi siya naniniwala sa mga yon. Simula nang manggaling sila sa event ay hindi na niya nakausap pa si Jovito. Umalis ito matapos siyang ihatid. Ni hindi man lang siya kinausap nito. Sobrang bigat ng dibdib niya. Nagtatampo siya dahil hindi man lang siya nito pinakinggan at inayaang kausapin ng nanay niya. Tapos ngayon naman, ay ramdam niyang panlalamig nito sa kanya. Dati tumatawag to para kamustahin ang lagay niya at kausapin siya dahil namimiss siya nito. Pero ngayon, ni isang tawag ay wala siyang matanggap mula dito. Nakakasama talaga ng loob, Mrs. De La Cuesta. Mabuti pa'y pumasok na kayo sa loob. Malamig na dito sa labas. Baka magkasakit kayo. Ayoko, Luna. Dito na lang muna ako. Hihintayin kong asawa ko. Baka kasi dumating siya. Tapos tulog ako. Aniya sa dalawa. Nagkatinginan na lang sina Luna at Belinda. Alam naman na nag-aalala lang ang mga ito sa kanya. Halos isang buwan na kasi siyang ganito. Nakaabang sa veranda para hintayin ang asawa niya. Hinawakan niya ang kwinta sa leeg at pumikit. Hindi niya maiwasan ang maluha dahil naghahalo ang nararamdaman niya ngayon. Tampo at pangungulila. Sinubukan siyang pasayahin ng dalawa pero bigo ang mga ito. Nanatili siyang tahimik at hindi nagsasalita. Miss De La Cuesta, may tawag ka. Imporma ni Miss Tatiana. Nagmamadali siyang tumayo at sabik na lumapit dito. Si Jovito po, ano pong sabi? Nawalang ngiti sa labi niya nang makita ang pag-iling ng matanda. Ah, ganun po ba? Akala kong asawa ko. Aniya na pilit na ngumiti na hindi umabot sa kanyang mata. Si Manong Hardenero pala ang tumawag. Magandang gabi, Iha. Kamusta na? Masigla ang boses nito. Pero bakit may pakaramdam siya na may pag-alala ang boses nito? Okay lang naman po, Manong. Kayo po. Napangiti siya nang maalala niya ang pagtulong nito sa kanya para magkapera siya. Salamat nga po pala sa tulong mo sa akin. Nagkapera po ako at nabilhan ko ang asawa ko ng silver na singsing. Totoo yon. Akala niya nga hindi magugustuhan niya ni Jovito, pero mali siya. Nang binili niya ito'y kagad itong isinuot ng asawa niya. Iha, mukhang malungkot ka. May problema ba? Hindi na naitago ng matandang pag-alala sa boses nito. Pinigil niyang mapahikbi at pilit na ngumiti na para bang kaharap lamang niya ito. Wala naman po, malungkot lang na konti. Ikaw po, kamusta na? Tanong niya ulit para ibahin ang usapan. Heto, nag-aalala ng apo ko na lasing na lasing. Rinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Mukha ang daming iniisip ng apo kong ito. Pero hindi bale, alam ko naman na matatauhan din siya. Anito sabay tawa ng mahina. May apo pala si Manong? Hardinero din kaya ito sa bahay ng lolo ni Jovito? Hayaan mo, Manong, siguradong matatauhan din siya. Kapag hindi po siya natauhan, pakibatukan na lang po. Biro niya nang mahina nitong ikinatawa. Hayaan mo't gagawin ko yan sa harapan mo pa mismo. Tumatawa pa rin na tugon nito. Napangiwi siya. Bakit kailangang sa harapan pa niya? Bully rin itong matanda na ito ah. Sige na, Iha, mabuti pa'y magpahinga ka na. Huwag mong pabayaan ang sarili mo katulad nitong ibig ko sabihin na apo ko. Nagsabi na ba sa'yo si Tatiana na napakapangit ang magpuyat palagi? Tingnan mo siya, naubos ang kilay niya kakapuyat. Nakangiting tumango siya. Sige po, Manong, salamat po sa pagkamusta. Pagkababa niya ng telepono natigilan siya. Tingnan daw si Miss Tatiana, napangiwi siya. Walang hiyang matanda yun. Pasimpleng laitero din pala, napahawak siya sa baba. Ah, kaya pala naubos ang kilay ni Miss Tatiana.
Napapitik siya sa hangin. Sabi na nga ba, peke ang kilay niya eh. Sabi na nga ballpen yun at hindi kilay. Inabot siya ng 3:00 ng madaling araw sa paghihintay pero hindi pa rin to umuwi. Napahawak si Luna at Belinda sa dibdib ng masalubong siya. Kung hindi lang siya malungkot ngayon, ay baka tinawanan niya ang dalawa. Paano'y parehong namutla ang dalawa nang makita siya. Magulo ang buhok niya, nangingitim ang ilalim ng mata, nanunuyo ang labi at nakalihis ang suot na dress na kulay puti. Para siyang zombie na naglalakad. Kinamusta siya ng dalawa subalit hindi siya sumagot. Tuloy-tuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang kinaroroonan ng telepono. Dinayal niya ang number ng mansyon ng Lolo Jovito. Oo, natatakot siya noon dito pero kailangan niyang lakasan at tatagan ang loob niya para malaman kung nasaan ang asawa niya. Wala naman masama sa gagawin niyang pagtatanong. Saka hindi rin naman niya pwedeng iwasan ito habang buhay kapag ito ang masamang ugali ay hindi siya tinrato ng maganda at ipapakulam niya na lang ito. Hello, pwede mang makausap si Lolo? Aniya sa kausap. Hinintay niyang sumagot ito pero wala siyang narinig na sagot. Ang tanging narinig niya ay mabigat na paghinga. Hello po, yuhu, ako po to si Camila de la Cuesta. Bumuga siya ng hangin bago masiglang sinabing, ako po ang maganda at sexing asawa ni Mr. Z. Please po, pakisabi na kapag hindi niya ako kinausap, pupunta ako dyan. Bahala na, pero kapag hindi talaga siya nito kinausap, ipupunta na siya sa mansyon ng lolo ni Jovito. Panahon na rin siguro para magkakilala sila. Pinilig ni Camila ang ulo. Inunat din niya ang braso. Halos umusok ang ilong at tenga niya dahil sa inis. Grabe, hindi man lang siya sinagot ng kausap niya kanina. Isa siguro ito sa tauhan ni Lolo Jovito. Pero teka, paano kung ito mismong lolo ni Jovito? Mrs. De La Cuesta, hindi maaring gusto mo. Nagbilin si Mr. Z na hindi ka maaring lumabas ng villa. Mr. Shana, please naman, pumayag ka na. Hindi naman ako basta lalabas lang. Sa lolo ni Jovito ako pupunta. Nagmamakaawang kumapit siya sa braso ng matanda at nagpaawang tumingin ito sa anyo may iiyak pa. Sige na, Mr. Shana. Promise, hindi ko ipagkakalat na peke ang kilay mo. Kailan ang alis natin? Biglay tanong nito. Napatalon siya sa tuwa. Mamaya din pong hapon. Pero teka, anong natin po? Nakakunot ang noon na tanong niya. Mrs. De La Cuesta, hindi ka maaring umalis na mag-isa. Kaya sasamahan kita. Mas mabuti nang kasama mo ko para hindi ako masabon na sobra ng asawa mo. Tumikim ito. Maya-may ngumiti ito na nakakatakot sa kanya kaya naman napalunok siya. Sasamahan kita dahil baka ibaon ka ng buhay ng lolo ni Mr. Z. Pananakot nito, napatras at napayakap sa sarili. Hindi niya mapigilan ang mapalunok sa takot. Nalukot ang mukha niya nang malakas na humalakhak si Mr. Shana. Halos maluha-luha pa ito sa pagtawa. Nagmukha itong bruha sa mga cartoons na napapanood niya. Masyado kang matatakutin, Miss De La Cuesta. Pinahid nitong luha sa gilid ng mata. Huwag kang mag-alala dahil hindi siya nagbabaon ng buhay. Pero nang babaon ng patay. Oo. Mas lalong nalukot ang mukha niya. Unahin kaya nitong ibaon ng buhay sa likuran? Tumikim ang matanda na mapansing hindi na maipinta ang mukha niya. Biro lang, Mrs. De La Cuesta. O siya, mamaya'y pupunta na tayo kay Sir Axus kaya ihanda mo ng sarili mo. Wika pa ng matanda bago siya iniwan. Ihanda daw ang sarili? Kinakabahan talaga ako at hindi ko kasi alam kung ano ugali niya. Paano kung mas malupit pa siya sa asawa ko noon? Nakagat niya ang kuko sa kaba. Talagang nakakakaba. Ganito pala ang pakiramdam. Kapag makikilala mo na ang kamag-anak ng asawa mo. Pero bakit kaya hindi niya nakilala ito noong ikasal sila? Sa bagay, kahit nga isa sa pamilya niya ay hindi rin ito nakilala nang ikasal sila. Mrs. De La Cuesta, relax ka lang, okay? Mahina pang pinukpok ni Luna at Belinda ang likuran niya na parang minamasahe pa siya upang pakalmahin. Baliwala lang yan sa'yo. Baka nga magulat ka pa kapag nakita mo siya eh. Makahulog ang dugtong ni Belinda na tumatawa pa na parabang meron itong alam na hindi niya alam. Mas lalo tuloy siyang kinabahan. Bago sumakay ng sasakyan ay nagpaalam pa sa kanya sina Luna at Belinda. Hindi lamang sila ni Mr. Shana at ang driver ang umalis. May 6 na sasakyan silang kasabay. 3 sa unahan at 3 din sa likuran. Tumingin siya kay Mr. Shana nang marinig niya ang mahinang pagtawa nito. Hindi niya tuloy maiwasan ng mapasimangot. Nakikita na nga nitong kinakabahan siya. Nagagawa pa siyang tawanan.
Ibang klase talaga itong walang kilay na matandang ito. Mapangasar din minsan. Kung hindi lang talaga niya namimiss si De La Cuesta, hindi siya haharap sa lolo nito na isang demonyo. Siyempre, siguradong demonyo rin ito. Kanino pa ba magmamana ng asawa niya kung hindi sa lolo nito? Relax, Mrs. De La Cuesta. Huwag kang kabahan. Ipalagay mo lang ang loob mo. Ilang beses na ba itong sinabi ni Mr. Shah na mula nang umalis sila? Hindi na niya mabilang. Ako? Kakabahan? Nagkakamali ka, Mr. Shana. Ang totoo ay handang-handa akong humarap sa lolo ng asawa ko. Si Zuvito nga na kaya kong harapin. Siya pa kaya? Aniya sa kapilit ng umiti pa. Pero sa tingin niya ay mas nagmukha itong ngiwi. Pasimple niyang diniinan ng hawak sa tuhod niya. Kainis naman, ayaw makisama ng tuhod niya. Aba, nanginginig pala to. Humigit siya ng hangin at sa kamarahan na bumuga. Hanggang sa makarating sila sa mansyon ay paulit-ulit na ganun ang ginawa niya. Nakangiting kumaway siya kay Butler Choco na makita niya ito katabi si Manong Hardinero. Aba, ang porma na naman ni Manong. Mukhang nagpapapogi talaga ito dahil kay Mr. Shiana, muntik pa siyang matisod paglabas niya ng sasakyan. Mabuti na lang at maagap na sinalo siya ng butler ng lolo ni Zovito. Ingat ka, Mrs. De La Cuesta. Sayang naman ang kutis mo kung magagasgasan. Tumatawang wika ng binata sa kanya. Nang bitawan siya nito ay nakangiting kumaway siya sa hardinero. Manong, kamusta po? Nagpalingalinga siya. Nandiyan po ba yung lolo ni Zovito sa loob? Mahina niyang tanong. Napatingin siya kay Butler Choco na marinig niyang pagtikim nito. Teka, bakit parang natatawa to? Tinatawanan ba siya nito dahil halatang natatakot siya? Sinimangutan niya to. Pareho to't si Miss Tatiana. Natatakot na ngang tao tapos tatawanan pa. Mabuti ay nakarating ka na. Halika na sa loob. Oops, aniya para pigilan ng matanda. Hindi mo na ako papasok. Wait lang. Tumalon-talon muna siya na animoy nagwa-warm up ng katawan. Inunat niya hindi lamang ang mga braso, maging ang mga binti niya ganun din. Nagtatakang tinignan siya ni Butler Choco at ni Miss Tatiana habang si Manong naman ay halatang nagpipigil ng tawa. Binigyan siya ng anong ginagawa mo look ng dalawa. Ah, itong ginagawa ko? Pampalis to ng kaba. Pakiramdam ko kasi nagbara na yung ugat at dugo ko sa nervyos eh. Paliwanag niya nang makababa ng sasakyan ang mga tauhan ni Zovito ay lumapit to sa kanila. Nagulat siya na bigla na lamang ang mga itong yumuko. Magandang gabi sir. Ani na mga ito't sabay-sabay na yumuko. Namilog ang mata niya. Hindi dahil sa pagbati ng mga ito kundi dahil yumuko ito sa matandang hardinero. Sir? Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa matanda at sa mga tauhan ng asawa niya. Kinusot din niyang mga mata at sinundot pang tenga dahil baka namali lang siya ng dinig. Formal kong pinapakilalang sarili ko, Camila. Yumukod ang matanda sa harapan niya. Ako si Axos de la Cuesta, ang lolo ng asawa mo. Napanganga si Camila. Lolo, ikaw ha? Nakahit-hit ka yata. Biro ba yan? Ano kayang gagawin ni Camila ngayon nalaman niyang si Lolo Hardinero at ang lolo ni Zovito ay iisa? Bakit kaya tila naging cold si Zovito? Ipagtapat na kaya ni Zovito ang dahilan kung bakit pinakasalan niya si Camila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.